Hello sa inyong lahat. Ito nga pala ang Bible Mystery. Samahan ninyo ako sa isa na namang misteryong kwento na ating pag-usapan, ating tatalakayin, kung saan aking ipapaliwanag at aking isasalaysay ang kabuuang kwento. Kaya handa na ang inyong sarili at sabay-sabay nating panoorin at pakinggan ang kwentong ito. Siguradong pamilyar ka na sa kwento ng sikat na higanteng si Goliath, ang kinatatakutang higante ng Gath ng Philistia. Walang duda, siya ang pinakakilalang higante na binanggit sa banal na kasulatan. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakaalam ng ilang kawili-wiling detalye at mga kakaibang bagay tungkol sa buhay ng higanteng ito at ng kanyang pamilya ng mga higante. Sa video na ito, sisiyasatin natin ng mabuti ang kasaysayan at pinagmulan ng bawat isa sa mga kapatid ni Goliath, ang 5 higante na kapwa may isang dugo. Kaya't hinihiling ko na iwan mo ang iyong like, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan, pamilya, at iba pang mga taong interesado sa paksa. Sundan mo ang kapana-panabik na paglalakbay na yon sa kasaysayan at pinagmulan ng 5 higanteng magkakapatid ni Goliath. Bagamat si Goliath ang pinakakilalang higante na binanggit sa banal na kasulatan, marami pa ring misteryo ang bumabalot sa kanyang buhay, pamilya at pinagmulan. Kakaunti ang nakakaalam ng totoong kwento sa likod ng higanteng ito na binanggit sa banal na kasulatan. Isa sa mga bagay na hindi alam ng karamihan ay ang kanyang mga kapatid sa isang lahi. Para sa mga hindi nakakaalam, si Goliath ay may 5 kapatid na lalaki na kabilang din sa lahi ng mga higanteng Rephaim na kilala rin bilang mga Rephaim. Ang tekstong biblikal ay nagbunyag na ang 5 kapatid ni Goliath ay nagbalak ng paghiganti laban kay Haring David matapos mabalitaan ang pagkamatay ng kanilang kapatid na si Goliath ng Gath na tinalo mismo ni Haring David. Ang mga 5 higanteng ito na puno ng galit ay naghanap ng lahat ng paraan upang maghiganti at wasakin ang buhay ng hari ng Israel. Ayon sa ilang mga teorista at eksperto, isa sa mga higanteng ito ang hinarap at nakipaglaban kay David. Gayunpaman, tulad ng makikita natin ng detalyado sa video, ang higanteng ito ay napatay ng isa sa mga kaibigan ng isa sa mga mandirigma ni David. Binalaan ng mga tao na kinakatawan ng mga mandirigma ng Israel si David upang ang ilawan ng Israel ay hindi mapatay. Hinihiling sa kanya na huwag nang lumahok sa mga bagong digmaan o laban dahil sa takot na may ibang mga higanteng magtangkang patayin siya nang wala ng tutulong. Ipinapahayag ng tekstong biblikal na matapos ang pag-alis ng mga Israelita mula sa bahay ng Ehipto, ang bahay ng pagkaalipin, sila ay napadpad sa Kanaan, kasama ang iba't ibang mga Kanaanit, mga tribo ng Kanaan at iba't ibang lahi ng mga higante. Ang mga higanteng ito ay may napakagandang tangkad na umaabot sa 10 hanggang 15 talampakan ang taas at 6.5 talampakan ang lapad. Isang kilalang halimbawa ay si Haring Og ng Bashan na may taas na humigit kumulang 15 talampakan at 6.5 talampakan ang lapad. Ang kanyang katawan ay napakalaki na kailangan ng isang buong kama na bakal upang masuportahan ito. Siya ay tunay na kahawig ng isang halimaw. Bukod sa mga Nephilim at mga antediluvian, binanggit din ng Biblia ang mga Rephaim, isa pang sinaunang tribo ng mga higante. Sila ay kilala na naninirahan sa rehiyon ng Bashan, na ngayon ay bahagi ng teritoryo ng Jordan at Israel. Ang salitang Rephaim ay maaaring isalin bilang mga makapangyarihang tao o mga higante. Sila ay binanggit sa Deuteronomio 2:20-21 at 3:11 at ang kanilang pagkahari ay nauugnay kay Og, hari ng Bashan. Binanggit din ng Biblia ang mga tao ng mga higante na tinatawag na Anakians o Anakim. Sila isang makapangyarihan at matangkad na tribo na naninirahan sa Kanaan bago ang pagsakop ng mga Israelita sa ilalim ni Josue. Sa bilang 13 or 33, iniulat ng mga espiya na Hebreo na nakita nila ang mga anak ni Anak bilang mga higante na nagdulot ng takot at pag-alinlangan sa mga Israelita. Ipinapaalam ng Biblia na karamihan sa mga higante at lahi ng mga higante na nakaligtas o tumakas mula kay Josue at sa Israel ay dahil nilabanan at pinatay ng Israel ang marami sa kanila o kung hindi man ay nagdulot ng malubhang pinsala. Karamihan sa mga higanteng ito ay nakahanap ng kanlungan sa mga lupain ng Philistia, Mesopotamia at mga kalapit na bansa at iba pa ay nag-migrate sa Africa. Sa katunayan, halos lahat ng rehiyon sa mundo at sa iba't ibang mga tao ay may mga alamat tungkol sa mga nakatakot na higanteng ito. Ito ay nagpapahiwatig na hindi lamang ang lupain ng Kanaan kundi pati na rin ang Mesopotamia, Africa, ang mga Amerika, Europa at India ay naging tahanan ng mga higante noong sinaunang panahon.
Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado ang tungkol sa bawat isa sa mga kapatid ni Goliath na kabilang sa parehong lahi ng mga higante. Ang unang kapatid na higante ni Goliath ay tinawag na Lami at si Lami ay isang higante tulad ni Goliath. Sa 1 Chronicles 20 verse 5, ito ang sinasabi tungkol kay Lami. At nagkaroon muli ng digmaan laban sa mga Filisteo at pinatay ni Elhan na anak ni Jair si Lami na kapapatid ni Goliath na taga Gath na ang sibat ay kasing laki ng panghabi. Sa bersikulong ito, may ilang mga kakaibang bagay tungkol kay Lami, ang kapatid ni Goliath. Isang napaka-interesanting detalye na binanggit sa bersikulo ay ang laki ng kanyang sibat, pati na rin ang bigat nito dahil ang panghabi ay napakalaki. Ibig sabihin, kung ang kanyang sibat ay kasing laki o kahawig ng panghabi, walang duda na ito ay isang napakabigat at napakahabang sibat. Ang higanteng si Lami ay malamang na may parehong tangkad tulad ni Goliath o isang napakalapit na tangkad. Sinasabi ng ilang tao na ang higanteng si Lami ay may taas na humigit kumulang 10 talampakan o higit pa. Ang susunod na higante na binanggit sa Biblia na isa rin sa mga kapatid ni Goliath at kabilang sa parehong lahi ng mga higante ay kilala bilang Isbibana. Sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 21, talata 16, iniulat na si Ishbi-Benob, isa sa mga anak ng mga higanteng Rephaim, ay may sibat na ang dulo ay tumitimbang ng humigit kumulang 300 siklong tanso na sobrang bigat. Mayroon din siyang malaking bagong espada na tinutukoy bilang isang higanteng espada. Sinasabi ng ilan na ang dulo ng sibat lamang ay tumitimbang ng mga 13 hanggang 15 libra na nagpapahiwatig ng malaking timbang nito. Ang teksto ay naglalarawan sa espada ni Ishbi-Benob bilang napakatalas at napakalaki na angkop para sa isang higante. Sinubukan ng higanteng si Ishbi-Benob na mula sa parehong lahi ni Goliath na saktan at patayin si David. Ngunit si Abisai, anak ni Zeruias at kapanalig ni David, ay sumaklolo at pinatay si Ishbi-Benob. Nakakatuwang malaman na si David ay personal na hinarap ang higanteng si Ishbi-Benob sa kanyang ikalawang labanan laban sa isa pang higante. Gayunpaman, si David ay napagod na sa patuloy na pakikipaglaban at nangangailangan ng tulong. Dumating si Abisai, pamangkin ng kanyang kapatid na babae, upang iligtas siya at pinatay si Ishbi-Benob na isa ring kapatid ni Goliath. Batay sa mga paglalarawan ng laki ng mga sandata ni Ishbi-Benob at isinasaalang-alang na siya ay isang higante, malamang na siya ay may taas na humigit kumulang 9 hanggang 10 talampakan o mas matangkad pa. Ang pangatlong kapatid ni Goliath ay kilala sa pangalang Saf. Siya rin ay isang higante mula sa lahing Rephaim tulad ng binanggit sa banal na kasulatan sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 21, talata 18. Sa isa pang digmaan laban sa mga Filisteo, natalo ni Sibekay na Hashatita si Saf na isa ring anak ng higanteng mula sa lahi ng Rephaim. Tungkol sa tangkad ni Saf, malamang na siya ay may kaparehong taas o bahagyang mas maliit o mas malaki kaysa kay Goliath mismo. Posible na si Saf ay may taas na mga 6 na siko, na humigit kumulang 9 hanggang 10 talampakan. Ang teksto ay nag-ulat din sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 21, talata 99, na sa panahong iyon ay may isa pang higante mula sa parehong lahi ni Goliath mula sa Gath na tinatawag ding Goliath ngunit kilala bilang Goliath Gittite. Ang teksto ay nagsasabi ng ganito tungkol sa kanya: nagkaroon ng isa pang labanan laban sa mga Filisteo sa Gob at pinatay ni Elhanan na anak ni Jaareoregim na Bethlehemita si Goliath na Gittite na ang sibat ay kasing laki ng panghabi. Tulad ng isa sa mga kapatid ni Goliath, ang isa pang ito ay may sibat na kahawig ng isang panghabi at malamang na may taas na humigit kumulang 10 talampakan. Ang pinaka nakaka-curious tungkol sa higanteng ito ay ang kanyang pangalan na kapareho ng pangalan ng higanteng si Goliath na hinarap at pinatay ni Haring David. Sa kasong ito ay si Goliath na Gittite, hindi si Goliath ng Gath. Ipinahayag ng banal na kasulatan na si Goliath ay may 4 na kapatid, ngunit hindi doon nagtapos dahil mayroon din siyang ika-5 kapatid na inilarawan bilang isang napakalaking higante. Hindi tulad ng iba pang mga higante, hindi binanggit ang kanyang pangalan. Ngunit sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 21, talata 20, matatagpuan natin ang impormasyon tungkol sa kanya. Nagkaroon din ng isa pang labanan sa Gath, kung saan mayroong isang higante, isang tao na napakatangkad na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa, kabuuan ng 24 at siya rin ay mula sa lahi ng Rephaim.
Ang higanteng ito na hindi binanggit ang pangalan ay nilarawan dahil sa kanyang kakilakilabot at napakalaking tangkad, marahil ang pinakamamatangkad sa lahat ng mga higante noong panahon ni Haring David, na mas mataas pa kaysa kay Goliath at sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang napakalaking taas ay lubos na nakakauha ng pansin ng mga tao, pati na rin ang katotohanan na mayroon siyang 6 na daliri sa bawat kamay at bawat paa na may kabuuang 24 na daliri. Siya na ay isang kamanghamanghang higante.